Ito ang mga eksenang kung ilang dekadang tumatak sa atin pag sinabing riles. Pang-replace believe it or not, di ba? Pero alaala na lang yon sa YouTube. Ito na ngayon ang itsura ng gilid ng riles. Pwede kang magbisikleta sa luwag, wag lang may dadaan na tren. Sa loob ng tren, prenteng-prente ang magkaibigang Lerma Rodriguez at Asmin Riel. Galing Tutuban, papuntang Alabang. Ito ang kanilang joyride. Malapit ang tren para sa magkaibigan. Parehong nagtrabaho sa PNR ang mga airpat nila. Bata pa lang kumbaga, sabit na sila sa biyahe ng tren. Para maintindihan ko kung ano ibig sabihin ng dalawa, sumakay din ako ng tren. Sa tanda kong ito ang first time kong sumakay sa tren na ito. Well, pangalawa, kung isasama ang train rides ko noon sa Fiesta Carnival. Mula rito hanggang Alabang, 32 pesos lang ang pamasahe. Dalawa na kami doon. Pagsampa ko sa Tutuban Station, halos wala pang tao. Kumbaga sa tao, retirado at senior citizen na ang kahan ng mga tren na ito. Pero kahit papaano, maluwag at pwede kang maglagay ng kahit anong abubot. Ang tren na dating umaabot ng Bicol kung saan nagbebenta pa noon ng tubig sa riles si Noro Honor, ngayon hanggang Binyan, Laguna ang pinakamalayo nitong destinasyon. Mula Tutuban, dumadaan ito sa Blumentritt, Laong-Laan, Espanya, Santa Mesa, Pandacan, Paco, Vito Cruz, Buendia, Pasay Road, EDSA Magallanes, FTI, Bikutan, Sucat at Alabang. At kung dati-rati ay mayat-maya ang andar ng mga tren, ngayon ay oras ang pagitan ng mga biyahe. Mula sa mahigit 50 biyahe ng tren kada araw noong dekada 70, maswerte na raw kung mabuo ang 3 biyahe nito kada araw. Sa loob makikita mo ang mga Pinoy na nagmamadali at nagtitipid. Yung mga Pinoy na may pang-load pero ayaw gumastos sa mahal na pamasahe. Magkano pa ibabayad mo pag sa halimbawa, bus ka sasakay o kaya jeep papunta trabaho? 37. 37. Dito? 8 tas 7, 15 lang. 15 lang. Mura talaga pamasahe dito. Tingnan mo yung from Tutuban hanggang Binyang, 24 pesos lang yun eh. Kung sasakay ka ng bus, mga magkano kaya yun? Nasa 40 yun. Tapos 34 na taon ng konduktor ng tren si Mang Dante. Sa tagal niya, hindi raw aksidente ang kinatatakutan ng mga pasahero, kundi mga mando at micro, mga mandurukot at mikrobyo ng tetano dahil sa kalumaan ng tren. Bukod pa syempre yan sa mga kababayan natin na ang naging hobby ay maglaro ng javelin at target ang mga dumadaan na tren. Ang bala ay yung mga basura at yung mga bagay na hindi na namin pwedeng banggitin dahil kadiri. At saka baka mamaya galit po mga pinaalis sila. Pero kahit naman hindi sila pinaalis eh. Nababato rin eh. Ewan ko, bakali kasi yata sa Pinoy yung gano'n eh. Nakaka-perwisyo. Kung titingnan ang kasaysayan ng Pilipinas at maging ang iba pang bansa na may railway system, mapapansin na maunlad ang mga komunidad na dinadaan ng mga tren. Bago pa man sumikat ang LRT, Megatren at MRT, PNR ang bukang bibig ng ating mga lolo't mga magulang. Ang tren ang nagsisilbing tulay ng mga pamilyang pinaghiwalay ng mga trabaho at mga sitwasyon, hindi lamang ng mga bayan sa Bicol, Quezon, maging sa Pangasinan. Nung araw, napakaganda ng PNR. Pero dumating ang panahon na talagang nag-deteriorate na, makikita ng iba na ang daang riles punong-puno ng mga squatter, puros basura, at ang approach sa'yo palaging puros junk ang pag-uusapan. Mula Tutuban hanggang Alabang, nakita namin ang tunay na kalagayan ng mga mahihirap sa Kamaynilaan. Bagamat tanaw ang mga matataas na building ng Makati, hindi maitatago na maraming kababayan natin parang tren ang lagay. Madumi at bulok. Yan ang problema, malaki. Kaya nalulugi kasi yung iba talagang mahilig magpalibre. Tapos namimintas pa? Oo, namimintas pa. Tsaka nakatira na ng libre sa tabi ng riles, binabato pa, Pagdating ng Tutuban bago mag-alas 4, wala pang isa't kalahating oras, andito na kami ngayon sa Alabang. Pagbaba ko ng tren, hindi ko maubos maisip na itong tren na sinakyan ko ay simbolo rin pala ng bansa natin. Walang pag-asa, walang pagbabago. Ang tumatak sa isip ko ay ang sinabi ng konduktor na si Mang Dante. Kasabay raw na bulok ng mga tren ang ugali ng mga kababayan natin. Erel Kabatbat po, dokumentado.